Church Online. We're glad that you're here watching with us. And we hope that through this online service, we are able to share with you the love of Christ. So keep on watching and worship with us. You're all that I see. Your love completes my life. You're the air that I breathe. And the Savior of the world is the reason I live, and I will sing. For you have set me free. You're all that I see. Your love completes my life. You're the air that I breathe. And the Savior of the world is the reason I'm living. I will sing. And I will lift my voice to the one who would save me. I will sing. I would sing. And I cry out for more, saying, Lord, I need you. I will reach out. I'm reaching for more of you and my heart. For you have set me free. You're all that I see. Your love completes my life. You're the air that I breathe. And the Savior of the world is the reason I live.
Yes, Lord God. Nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya mo, pagpapala mo sa amin, aming Diyos. Sa lahat ng pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Purihin po kayo, sambahin kayo, aming Panginoon. At patuloy po kayong mangusap, Panginoon, sa kabuuan ng gawaing ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesucristo at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Papuri sa kataas-taasang Diyos, makapangyarihang Diyos na siyang may likha sa lahat ng bagay. Lagi natin siyang pinasasalamatan at pinupuri ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan sa atin, sa bawat sa atin, na patuloy na nagpapasakop sa kanyang kalooban. Maraming mga tao na sabi nila hindi ata sila na sinasagot ng Diyos o hindi naririnig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Yun po ang pag-aralan natin kung ang mga dahilan kung bakit parang hindi naririnig ng Diyos ang mga panalangin. Tayo muna yung manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami po ay mag-aral ng inyong mga salita sa mga oras na ito. Bigyan niyo kami ng pagkaunawa, malalim na pagkaunawa ng iyong mga salita, Lord, sa mga sandaling ito, upang ito'y aming maisagawa at may pamuhay ang mga salita na aming naririnig. Minsan pa nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin, lalo na sa mga pagpapalang espiritual. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang iyong pagkilos, pagsama sa amin, sa bawat nakakapakinig ng aming online service na ito, Lord, na aming ginagawa tuwing linggo, tuwing immediate service aming prayer meeting. Lord, patuloy kami nananalangin na patuloy mo kaming pangunahan upang aming marinig ng malinaw ang iyong mga mensahe para sa amin. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Ama. Patuloy namin sinasamba ng madakila ang iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Maraming nagsasabi na parang hindi naririnig ng Diyos ang mga dalangin, kaya minsan ayaw na manalangin ng iba. Ngayon po, tinuruan tayo ng Diyos kung sa totoo lang talagang naririnig naman ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya lang, may mga bagay tayong nagagawa na labag sa kanyang kalooban, hindi siya natutuwa o hindi siya nalulugod. Kaya minsan yung ating mga petisyon, pwedeng maghintay ka o nare-reject yung ating mga panalangin. Sa aklat po ng unang John, 1 John, chapter 3, verse 22, sabi po dito, tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Sabi po ni John na tinanggap natin ang anumang ating hihilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Yung gawain ng mga Christian dapat nakakalugod sa Panginoon para ang mga panalangin natin ay hindi po nare-reject o hindi po nasasagot ka agad. Kaya sabi po na tinatanggap natin ang anumang hihingin natin, nare-receive natin kaagad. Dahil sumusunod tayo at ginagawa natin ang mga nakakalugod sa Kanya. Sa aklat ng mga ngaral, sa chapter 2, verse 26 ng mga ngaral, ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay pinagkaloob ng Diyos sa lahat ng kinalugdan niya. Ang makasalanan ay pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sabi ni Solomon, ang karunungan at kaalaman at kaligayahan pinagkaloob doon sa mga taong kinalugdan niya. Kaya dito makikita natin na isa sa tungkulin po natin sa ating buhay espiritual ay ang magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Pag-aralan po natin yung mga bagay na nakakalugod sa Panginoon na ginagawa po natin. Mayroon po akong mga 6 na bagay na kailangan natin gawin para malugod yung Panginoon at para yung ating mga dalangin ay masagot. Sa 1 Timothy
chapter 2 verse 1 hanggang 3 ay manalangin. Sabi po, at ang panalangin ko natin yung mga leader o mga tao sa paligid, sabi po dito. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 1, una sa lahat, ipinakiusap kong idulong ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Sa verse 2, idalangin ninyo ang mga hari, ibidalangin din rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Isang gawain po natin para malugod ang Diyos natin ay manalangin. At ang ipanalangin po natin yung ating leader, lagi natin pinapaalala yan sa ating mga naunang mga mensahe na tayong mga Kristiyan dapat talaga lagi natin silang ipinapanalangin. Dahil mga tao lang din po sila na kapos o kulang sa kaalaman. Hindi nila kayang gawin ang mga tungkulin nila kung walang gabay ang Panginoon sa kanila. At ang sabi ko, ipanalangin natin sila para tayo nakapamuhay ng payapa at ito ang nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Kaya gabi-gabi, lahat ng tayo na nanalangin, lagi talaga natin sinasama sa panalangin ang ating mga leader, ang ating mga namumuno sa atin. Sapagkat ito ang isa sa nakakalugod sa Panginoon. Pangalawa po, yung pagtanaw ng utang na loob. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 3 hanggang 4. Dito po, ipinapakita ni Pablo kay Timothy tungkol doon sa mga biyuda o yung mga babaeng balo. Na sabi nga po, tulungan mo ang mga biyuda na biyudang walang ikabubuhay. Tandaan po natin, ang tutulungan yung mga biyudang walang ikabubuhay. Sa verse 4, subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakakalugod sa Diyos. Sabi po, yung pagtanaw natin ng utang na loob, yung mga anak at mga apo, kasi ang mga magulang tumatanda, nagkakaedad, nanghihina, dapat tulungan sila. Dapat paglingkuran sila bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakakalugod sa Panginoon. Minsan nakakalungkot na minsan kahit matanda na yung mga magulang, yun pa rin ang nagtatrabaho sa bahay. Ang mga anak lalaki ng mga katawan, hindi mauutusan. Kaya ang Diyos hindi nalulugod sa mga ganun mga asal o mga pag-uugali. Kaya kung gusto mong malugod ang Panginoon at masagot agad ang mga prayer mo, matuto kang tumanaw ng utang ng loob sa mga nakakatanda. Kasi lumaki ka ng ganyan, nagkaroon ka ng lakas, nakakaroon ka ng nakakapag-aral ka, nabubuhay ka ng matiwasay, yan sa mga nauna sa'yo. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, ay tulungan mo din sila sapagkat yan ang nakakalugod sa Panginoon. Pangatlo, sa Colossus chapter 3 verse 20, sabi po, mga anak, sundin din lagi ang inyong mga magulang sapagkat yan ang nakakalugod sa Panginoon. Ito po yung pangatlo na dapat nating i-exercise o gawin lagi ang pagsunod lagi sa mga magulang. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, yan ang kalugod-lugod o nakakalugod sa Panginoon. May mga anak na hindi nautusan at kung mautusan man, nagdadabog. Minsan pag inuutusan yung mga anak, pinaghihintay ang utos o yung mga magulang umuutos sa kanila ng ilang oras pa bago sagutin. Kung sagutin man, hindi pa sumunod man, hindi pa maluwag sa loob, nagdadabog pa. Hindi nalulugod ang Panginoon sa mga ganyang mga asal o mga pag-uugali. At yung pang-apat, sa Hebreo chapter 10, verse 37 hanggang 38, sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magtatagal at si Kristo'y darating na. Sa verse 38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y katalikod, hindi ko siya kalugdan. Dito po, ipinapakita yung pang-apat na dapat nating laging taglayin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Yung lagi tayong sumunod.
o lagi tayong huwag tayong tatalikod sa mga aral na naririnig natin. Sapagkat sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, kung tayo ay tatalikod, ayaw na natin, hindi tayo kalulugan. Ito po yung pang-apat na dapat nating isagawa sa ating buhay spiritual o bilang mga lingkod ng Diyos. Sa Hebrew chapter 13 verse 16, pang-5, ay ang paggawa natin ng mabuti. Sabi po sa verse 16, chapter 13 ng Hebrew, huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat yan ang alay na kinalugdan ng Panginoon o ng Diyos. Lagi nating gawin yun. Natutuwa po ang Panginoon pag ganyan ang ating mga ginagawa. Naalala po niyo si Cornelio sa chapter 10 ng Gawa. Siya po isang sundalong Italiano na ang kanyang nakasanayan lagi ay pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mga tao, sa kanyang mga kababayan. Sa araw, sinugo ng Diyos ang anghel at kinausap ko si Cornelio. Kasi natutuwa, sabi ng anghel, na sinugo ako kasi nalulugod ang Diyos sa mga ginagawa mo. Gayon din tayo sa ating sitwasyon sa kasalukuyan. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat yun ang hain na kinalugdan ng Panginoon. At ang pang-anim, sa Roma chapter 8, verse 5 hanggang 8, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. At talaga naman hindi niya kayang sundin ito. Ito yung verse 8. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman, hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ang linaw po niyan. Ito po yung pang-anim na dapat gawin natin. Huwag tayong namumuhay ayon sa hilig ng laman. Yung mga masyadong makalaman, masyadong pang-materialistic, yung mga taong hindi nabubuhay pag walang pera, mga taong walang panahon sa salita ng Diyos, puro material ang nasa isip. Hindi pwedeng kalugdan ng Diyos yan. Kaya, ito yung mga bagay na dapat nating taglayin. Ang dapat nating gawin na mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Sapagkat kung ang Diyos ay nalulugod sa atin, natutuwa sa atin, alam niyo ba si Maria, siya ay nagiging ina ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ayon sa salita ng Diyos, nalulugod ang amang nasa langit kay Maria na kaya siya ang nagiging instrumento para ipanganak ang Panginoon. Sa Lucas chapter 1, verse 26 hanggang 33. Ano pong mababasa po natin ito? Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel Gabriel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon," sabi po diyan. Naguluhan si Maria at iniisip niyang mabuti kung anong kahulugan ng ganong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos." Sa verse 31, makinig ka, "Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangalanan mong Jesus." Sabi po sa 32, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angka ni Jacob. Magpakailanman ang kanyang paghahari ang kanyang paghari ay pangwalang hanggan. Sabi po diyan. Dito po, pag ang isang tao kinalugdan ng Diyos, nagiging instrumento po siya ng kabutihan ng Diyos. Yun yung isang blessing na pag tayo po'y kinalugdan ng Diyos, at tayo nga, alam niyo, minsan isang malaking pagpapala sa bawat naglilingkod sa Diyos na ginagamit tayong instrumento ng Diyos para maipahatid sa mga tao ang mga mensahe o kung ano man mga kaloob sa iyo ng Diyos. Halimbawa, alam niyo, tandaan po natin lagi na kapag ang isang tao ay
nananalangin sa Diyos ng pera, hindi naman nalalaglag mula sa langit yung pera. May tao siyang gagamitin at iyang gagamitin niya, yun ang gusto niyang gamitin para matugunan ang panalangin mo tungkol sa pera. Kaya nga po, kung ang isang tao ay kinalulugdan ng Diyos tulad ni Maria, nagiging instrumento po si Maria na siya ay maglihi ng tagapagligtas. Dahil sabi ng salita ng Diyos, kinalugdan siya ng Diyos. Kaya siya ang ginamit ng Diyos na instrumento ng mga pagpapala sa mga tao. Ipagbubuntis niya ang isang sanggol na ang ipangalay Jesus at siya, ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Number 1 po yun. Number 2, pag kinalugdan tayo ng Diyos, dahil gumagawa tayo ng mga mabuti, sa Lucas chapter 2 verse 14, meron tayong kapayapaan. Sabi po, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Ang kapayapaan po, inaalok ng Diyos yan, pero may mga taong hindi kasi kinalugdan ng Diyos, kaya hindi nakakamtan ng kapayapaan. Sabi po ng talata, papuri sa Diyos at sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Pag tayo po kinalugdan ng Diyos, mayroon po tayong kapayapaan na ibibigay ang Panginoon sa atin. At itong kapayapaan na ito hindi kayang bilhin ng salapi. Kasi kahit marami kang pera, kung hindi ka bigyan ng Diyos ng kapayapaan, wala kang kapayapaan. Yun po yung pangalawa. At yung pangatlo, sa Kawikaan chapter 16 verse 7, kapag tayo'y kalugod-lugod sa Panginoon, sabi po dito, wala tayong kaaway. Wala tayong kalit. Sabi po, kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa Kanya ay makikipagbati. Sabi po, at alam po niyo, ang Christian ay inaaway po yan sa udyok ng demonyo. Pero kung tayo po ay kinalugdan ng Diyos sa ang ating buhay, maging kalaban natin, makikipagbati sa atin. Sa madaling sabi, kukunti ang kaaway mo. Kasi kalugod-lugod sa Panginoon ang buhay mo. Kaya bilang pagpapaalala sa atin ng Diyos, matuto tayong mamuhay na may kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo kalugdan ng Diyos, hindi tayo sasagutin o walang kasagutan ng ating mga dalangin. Kaya nga sabi sa 1 John, kanina binasa natin, sa 3:22 na kung ang tao, ang buhay ng tinatanggap natin ang ating hinihiling dahil ginagawa natin ang nakakalugod sa Kanya. Kaya turo sa atin ang aklat ng Epeso, sa chapter 5 verse 10, pag-aralan natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Pag-aralan. Yun po isang magandang pagbuhusan natin ng pansin sa ating mga buhay. Pag-aralan natin kung ano ba nga talagang nakakalugod sa Panginoon. Alam nyo, itong ating sitwasyon sa kasalukuyan, dapat nga na marami na nanalangin na matapos na itong pandemic na ito, yung COVID-19, dumadami pa. Dumadami ang nahahawa. Bakit? Ang lalo na ang mga Pilipino, titigas ng mga ulo, sabi nga magkaroon ng social distancing, ayaw sumunod, magmas, ayaw sumunod. Ay ang turo sa atin ang salita ng Diyos, pag-aralan natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang gusto talaga ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Pag-aralan po natin yan, pag-isipan po natin yan. Huwag maging matigas yung ulo natin kapag narinig natin ang mga salita ng Panginoon. Pag-aralan po natin, ito kaya nakakalugod sa Panginoon. Alam nyo, kahit sa pagtayo ng mga bahay, kung gusto mo nang bumili ng kotse, para hindi ka magkakaproblema, sambunin mo ang Diyos. Pag-aralan mo muna, itanong mo muna sa Kanya kung gusto ba niyang magkakakotse ka, o magkakabahay ka, o mag-asawa ka, o kung ano bang mga, lahat sinasambunin natin sa Panginoon yan. At yun ang nakakalugod sa Kanya. Kaya pag-aralan natin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Sa unang Tesalonica chapter 4 verse 1, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang pinakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Dapat ang Christian nag-i-improve. Dapat ang Christian lumalago. Dapat ang Christian nagbubunga. Dapat ang Christian nagiging malinaw sa kanya mga mensaheng naririnig niya. Hindi yung parang bago siya ng bago ng mga salita ng Diyos. Dapat na-overcome na niya ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Dapat naging matatag na siya sa mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay.
Sapagkat ito yung sinasabi niya Apostol Pablo. Sabi niya, mga kapatid, isa pang bagay na ipinakiusap namin at ipinapay sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Mag-improve ka. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y naging kalugod-lugod sa Panginoon. Meaning, ang taong hindi lumalago, hindi natutuwa ang Diyos. Ang Kristiyanong walang bunga, hindi nalulugod ang Panginoon. Kaya pagbutihin, pag-igihan, pag-aralan ang kung ano ang kabutihan ng Panginoon. At ang panghuli, sa chapter 12 ng Roma, verse 1, sabi, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Panginoon. Yung pag-alay natin sa ating sarili sa Diyos, paghandog natin sa ating buhay sa Diyos, at ihandog natin itong walang batik, walang kulubot, kundi isang banal, isang makadiyos na buhay, isang Diyos, isang pamumuhay na tinalugdan ng Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Na kung ang ating buhay ay hindi nakakalugod sa Panginoon, dito pala nangyayari o dito mangyayari ang mga bagay na hindi po nasasagot ang ating mga dalangin. Kaya kung balikan natin yung unang Juan, ano po sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 22, kung balikan po natin yon, ano po sinasabi po doon? Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Mga kapatid, sana ay nagiging aral sa bawat isa sa atin ang mga mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito. Nawa po, pagsikapan natin ang ating buhay nagiging kalugod-lugod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam po ninyo, ang Panginoon, nagsakripisyo siya dahil sa atin, para sa atin, upang tayo maging karapat-dapat sa Diyos. Alam po natin na ang lugar na inihanda ng Panginoon sa atin ay isang lugar na napakagandang lugar. Kaya ang mga tao doon ay talagang sinanay ng Panginoon sa kanyang kalooban dito pa lang sa lupa. Kaya pag-isipan po natin, pag-aralan po natin kung ano ang kalugod-lugod ng Panginoon para sa atin. Tayo po ay manalangin. Minsan pa aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa walang humpay na pagtuturo mo sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga mensahe ibinibigay po niyo sa amin sa araw na ito. Tunay nga po, Lord, na pag-aralan namin kung ano ang nakakalugod sa iyo. Pagsikapan namin ang mga buhay, sa aming buhay na maisagawa namin ang mga aral na tinuturo po ninyo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Lord, tulungan niyo kami maihandog sa iyo ang aming buhay na walang kapintasan, walang batik, walang kulubot, kundi isang buhay na banal kapagkat ito ang nakakalugod sa iyo. Panginoon, minsan pa pinupuri ka namin sapagkat lagi ninyo kaming ipinaghahanda ng mga pagkain espiritual upang lagi kami mabusog ng mga kabusugang espiritual. Alam namin na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya aming Ama na nasa langit, minsan pa nagpapasalamat po kami sapagkat napakabuti po ninyo sa amin, Lord. Di namin kayang tumbasan, hallelujah, lampasan ang kabutihan po ninyo ito sa amin. Ibinigay niyo sa amin ang inyong kaisa-isang anak upang sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ibinibigay po ninyo sa amin ang inyong buhay bilang pambayad ng aming mga kasalanan, bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Namatay ka sa cross upang kami mabuhay. Sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, naging malaya kami, Lord. Hallelujah. Sa pamamagitan ng inyong pagpakahirap sa cross, nagkaroon kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nagpapasalamat kami, Banal na Espiritu, sapagkat lagi ninyo kami dinadala sa salita ng Panginoon. Lagi ninyo kami tinuturuan upang
ang salita ng Panginoon ay lagi naming maunawaan ito at maiintindihan. Kaya ang papuri ay para sa iyo lamang at sa mga oras na ito, Lord. Patuloy kami nananalangin sa aming mga sarili. Nawa, Panginoon, matuto kaming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Malugod ka sa mga bagay na aming ginagawa, Panginoon. Hallelujah. Kapagkat ito ang inyong itinuturo sa amin sa mga sandaling ito, sa mga oras na ito, Panginoon. At aming pinapanalangin ang aming bayan, patuloy na aming dinadala sa panalangin ng aming mga leader, mula sa aming presidente, sa aming mga barangay captain, pinakamababa na tungkulin, Lord. Maging ang mga spiritual leader, mga ginagamit ninyo ng inyong mga salita upang marinig ang mga mensahe mo, Panginoon, para sa sangkatauhan. Panalangin namin na maging maayos namin madala sa kanila ang mga mensahe nito, Lord. Maging malinaw nilang maintindihan at marinig ito ng maayos, Panginoon. At nagpapasalamat po kami. Panalangin din namin ang mga may sakit sa mga oras na ito, Lord. Nanonood sa amin, sino man ang may iniinda pang sakit at karamdaman, ang inyong kagalingan ay patuloy namin dinadalangin. Hipuin po ninyo ang sino mang may sakit sa mga oras na ito upang siya gumaling. Dahil naniniwala po kami na walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, hindi maiksi ang inyong kamay upang abutin ang sino mang may iniindang karamdaman sa mga oras na ito. Panginoon, salamat po minsan pa kapagkat lagi niyo kami isinama sa mga tagumpay mo, Panginoon. Papasalamat po kami sapagkat lagi ninyong pinupuno ang aming mga lalagyan, ang aming mga sisidlan. Sapat ang biyaya mo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi ka nagkulang kailanman. Kaya patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin pinasasalamatan, patuloy namin sinasamba at dinadakila ang iyong banal na pangalan. Amang banal, ito po ang aming panalangin sa iyo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, Lord. Amen. Greatest day in history, dead is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious name. Come on and sing. And oh, happy day, wash my sin away. Oh, happy day,
thank you,